marami pa po kayong matulungan. Nalo si nanay. Bakit po, Nay? Sobrang masaya lang po. Naging blessing po kasi kayo sa amin. First time po kasi naman po. Magandang araw mga kagapay, mga kalingap. So bago natin ay pagpatuloy ang panonood po sa madamdaming kwento po ni La Crisel, ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel sa mga hindi pa po nakasubscribe, at syempre kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, kay Kuya Bal at sa ibang team Kalingap po. So ito pong video po na ating mapapanood, or ito silang Crisel po ay inilapit po sa kanila ng isang Kalingap partners, ang isa sa naman din po natin sa Kalingap Batch 1 po na si Sagap TV. So pasupport naman po sa kanyang channel. Ayan po, ilalagay ko po dito. Ayan po, supportan niyo po kasi napaka-late po ng mga views po niya. And tumutulong din po siya sa mga kababayan po natin dyan sa may Camarines Sur or sa may Naga City. So tara po, ating panoorin po ang kwento po ni Crisel. Ano po yung gusto nyong tulong mula po sa amin? Ang gusto ko lang naman po pagkain, tapos mga ano po dito para po sa mga bata. Yun lang naman po ang akin. Yung makapagtapos sila ng pag-aaral. Yung sa pangangailangan nila sa araw-araw. Pangbaon. Yun lang naman po ang akin. Pagkain. Wala naman po akong ibang hangad. Bahay po. Kahit ano, simpleng bahay po. Pinangarap nyo rin po ba? Opo. Pinangarap din po namin kahit simpleng bahay lang. Basta yung sama-sama po kami. Bakit po pala mas pinili nyong manirahan po dito sa ano? Mas ano po kasi dito, mas presko, sariwang hangin. Tsaka dito na po talaga kasi kami ang hanap buhay po namin. Dito na po. Matagal na po ba kayo dito? Opo, almost nasa 20 years na po. Ano po kayo dito? Katutubo po ba kayo dito? Opo, yan pong mister ko. Yan lahat po tawag po sila. sa ano nyo, sa tribo? Ano po, mga agta po sila. Agta? As in, agta po talaga. Ang tawag po sa kanila. Akala ko mga ano yan, mga kulot. Opo. Kaso nahaluan na ganun? Opo, nahaluan na po. Ibig sabihin yung mga nandito, mga kapitbahay nyo, mga katribo nyo? Opo, mga katribo po namin yan. May... Ano mo pakiramdam na may anak po kayong ano, ganyan, kakaiba? Ano naman po kasi, minsan parang inaan lang po namin na swerte po sila sa amin. Inaan na lang po namin na sila po ang magbigay ng ano sa amin. Sila pong mga batang to. Opo. Kasi lalo na tong dalawa kasi kakaiba. Maraming nagsasabi na swerte daw po sila sa amin. Kaya Dalawang magkasunod pati ano? Kaya inaano po na wag po namin pabayaan. Talagang inaalagaan niya po. Kahit nga po magkasakit, inaano po namin pag ano, lalo na sa mga ubo-sipon. Mahirap na po kasi. Lalo mahirap mag-ano pag may mga ano po sila, mahirap ang bili ng gamot. Kung ano po nga... Paano po hinahati-hati yung pagkain po nila? Ano po, sa sapat po, yung kahit po konti lang sa amin, basta po sa kanila, may, ano, binahati-hati po kaso sa kanila. Kuya, pasok mo kayo yung bigas. Ayan po, may dala kaming bigas dito, ano? Maraming salamat po. Ang hirap tumayo. Mababa po kasi. Ano po yung madalas nyong ulamin sa ano? Gulay lang po kami dito. Gulay lang. Opo, minsan lang po kami makaano ng ano pag medyo may na ano konting trabaho. Nakakabili naman po ng ulam, pero ang ano po talaga namin dito, gulay. Gulay. Sariling luto po, sariling tanim. Opo. Sariling tanim, Sariwa. Opo. Maglaro lang. Ang ganda ng mata, oh. No? Marami pong nakakapansin yung mata niyan. Ang ganda ng mata. I-zoom mo nga sa kanya. Hi! Parang ano, parang sa mga Disney. So, ito po mga kalingap, bibigay po natin pera po. Siyempre mula sa ating YouTube channel. Nay, ito mo na, akin ang kamay niyo po. Bibigyan namin kayo ng blessing. Opo. Mula po ito kay Lord. Ano? At yun, kami lang po yung naging daan. Naging daluyan ng pagpapala niya. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Bilangin natin. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Maraming salamat po sa inyo. Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Nalo si nanay. Bakit po, Nay? Sobrang masaya lang po. Naging blessing po kasi kayo sa amin. First time po kasi kami ito. First time po. Opo. Malulo na rin si Nini o si Princess. So, bago ang lahat, gusto ko lang din pong malaman na marami po talagang iba't ibang ori ng albinism or albino. Isa po dito yung tinatawag po natin oculocutaneous albinism. Yan po yung meron ngayon yung anak po ni Ate Crisel, yung kulang sa sustansya, yung melanin ng balat na nagbibigay ng kulay sa balat ng tao, sa buhok, sa mata. So kaya nagkakaroon po ng kakaibang kulay or kulay yung balat ng mga taong may albino. Dito yung ocular. Sa ocular albinism naman, ano lang po, hindi apektado, hindi nagbabago ang kulay ng tao or ng isang tao, yung buhok niya, yung mata lang po. So, minsan makikita nyo may mga tao na okay naman yung katawan niya, walang ano, pero yung mata niya kakaiba. Hindi may kulay brown, tapos basta kakaiba yung mata niya. So, yun po ay may ocular albinism. Then, isa pang ori ng albinism po, yung tinatawag po natin na Hermansky-Pudlak syndrome. Ito naman po yung klase na madali lang magkasugat yung isang tao or madali lang magdugo ang balat ng isang tao. Kilala kayo na ganun, madaling magkasugat at magdugo yung ano niya, balat niya. Ibig sabihin may HPS po yun. Alam niyo po ba na sa Puerto Rico, according sa isang study or research, ay sa isang libo or 1,800 na tao sa Puerto Rico ay mayroong karamdaman na HPS or yung tinatawag po natin Hermansky-Pudlak syndrome. Yung madali lang magkasugat or magdugo ang kanilang balat. So, di ba? Pero doon po tayo sa anak po na dalawa ni Ate Crisel. So, parang nasa ano po sila sa oculocutaneous albinism. Parang yan po yung nasa kanilang kalagayan. Kulang sa sustansya yung melanin po ng kanilang katawan para mabigyan ng sapat na kulay yung kanilang skin or yung kanilang balat, yung kanilang mata at yung kanilang buhok. May bansa sa South Africa na talagang sobra yung pambubuli po nila sa mga ganyang tao na may albino or may albinism. Kasi sa may sa Tanzania, basta hindi ko lang maalala kung saang exact yun. Pero nabasa ko na yan sa isang article na may ganun ngang bansa na talagang binubuli or tinataboy nila yung mga taong ganyan. So, ang nangyayari ay yung mga tao na yan ay nagkukulong na lang po sa bahay. Po sa kaalaman ng lahat. Yung mga taong may ganyang karamdaman po ay madali lang din pong karoon ng kaya mahirap din. At bawal na bawal po yan. Hindi naman actually bawal, pero para hindi po masyadong maano yung tao, makaramdam ng mga hapdi or sakit, dapat po umiwas po sila sa araw. Kasi yung mga ganyan, madali lang po sa kanila yung mag-init, lalo na pag natatama ng araw. Hindi rin po sila basta-basta nakakakita directly sa araw. Kasi medyo namamagay yung mga mata po nila, yung mga taong ganyan. And mga possible din po na nagiging epekto ng ganyang tao ay pag laging nasisilaw sa mga ilaw sa araw, nagkakaroon din po ng possibility na magkaroon siya ng pagkaduling sa mata. Naduduling po sila kasi minsan nahihirapan po silang makita yung gusto nilang makita. Medyo yun. So,
mahirap din para sa isang nanay na makita yung mga anak natin na may ganyang sakit. Although ngayon dito sa Pilipinas, kahit papaano ay nalis na yung pambubuli sa ganyang sakit. Parang ngayon na-adapt na or nasanay na yung mga taong makita ng ganyan. Sa totoo lang dati sa amin, nung grade 2 pa lang ako, nakakita ako ng ganyan sa amin. Akala ko Amerikano pero hindi pala. And sabi din ng iba, nakakakita daw siya ng yung tumatagos yung nakikita niya. Pero hindi nila alam na hindi naman talaga kaya naggumaganyan siya kasi mahapdi talaga sila na hindi sila makatingin ng directly sa mga masyadong masilaw or mailaw na lugar o kasi mahapdi. So, grabe din yung bahay po. Pagdating naman sa buhay nila, sobrang hirap or sana magkaroon man lang sila ng bahay kasi talagang mainit yan. Kung walang puno dyan sa nila, paligid nila, talagang mainit yung bahay. Kasi napakalapit lang ng bubong sa kanilang kumbaga sa kanilang sa floor. Kasi ganyan po magbahay yung mga natibo or yung mga tribo na yan. Tulad nga nung yung pinuntahan po namin sa may yung lugar ni Nanay Ninita. 'Di ba yung mga tribo doon na pinuntahan namin, yung mga bahay nila ganyan lang. So talagang mainitin kasi hindi nipa. Talagang nakita ko may may metal din or yung zinc. So pag natatama niya ng araw, mas lalo talagang nag-iinit. So okay lang yan sana kung may mga kahoy dyan sa paligid. Pero sana matulungan din po sila na magkaroon sila ng bahay na mas kahit ganyan yung format, tapos lagyan na lang ng mas maganda yung nepa yung ilagay na bubong or basta doon ipatayo sa medyo may puno kasi kawawa po sila para silang nililitsyon dyan sa pag mainit yung araw or yung panahon. So grabe din no, yung nilakad po ng Team ni Kalingap Rab, kita nyo naman po, mapapanood nyo po sa full video na talagang napakalayo po ng kanilang nilakad para lang po maabot po yan. Mapuntahan po yan mag-ina na yan sila Ate Crisel. Sobrang layo, sobra isang oras yata yung nilakad po nila. At paakyat din po at mga potek-potek na rin po yan. So panoorin nyo na lang po yung kabuang video po sa channel po ni Kalingap Rab para makita nyo po yung paano nila pinuntahan yung lugar. So hanggang dito na lang po. Ayan, sana po hinihiling po natin na matulungan pa po sila at siyempre tayo din po ay nagpapasalamat po kay Kalingap Rab dahil napuntahan niya po yung pamilya na yan at kahit gaano kalayo talagang pinuntahan po nila. Hindi po naabot ng sasakyan kaya kinakailangan po nilang maglakad. So salute po sa kanila. Sana masuportahan pa natin yung video po ni Kalingap Rab dyan sa pamilya na yan at sana mag-trending din po, di ba? Para mas matulungan pa niya or mabalikan po nila sila Ate Crisel. So, God bless po sa lahat. Maraming salamat. Thank you po sa patuloy na pagsuporta po dito sa ating channel. And God bless po sa lahat. Bye-bye po.